So ito na nga po, ikalawang tune-up game na ng Gilas Pilipinas kontra naman po sa kupunan ng Montenegro. At nakita naman natin hindi ito kagaya ng unang tune-up game nila sa Ivory Coast. Mas matatangkad po ang player ng Montenegro. At Kai Sotto, muli nga ba magpapakitang Gilas sa pangalawang tune-up game? Nakita nyo si Kai Sotto nakapagtala po ng 10 points sa kanilang first tune-up game. At napakaganda na po yan para sa ating pambato na si Kai, no? Nakakagaling lamang sa injury. At nakita nyo din, eto nga si Jordan Clarkson na may pinakamataas na puntos at talaga pumalo sa 16 points na kanya naitala. Pero ito po yung pinag-uusapan natin at pinagkukumpara nga ng mga fans. Ito nga pong si Renza Bando naka 5 points pinasok po sa second half at ang akala natin ibabangkunan ni Chot Reyes. Keeper Abena naglaro po sa first half pero isang puntos lang po, 1 point lang ang kanyang naitala, which is hindi maganda para sa kanyang performance. Ngayon talaga bigla nga pong bumait itong si Chot Reyes at si Mr. Kinito Henson. Napahanga kasi sila kay Renza Bando. Hindi kasi nila alam kung paano maglaro si Renz, no? Pero nakita nyo naman, napatunayan ni Renza Bando na karapat dapat siya makapaglaro or makapasok sa fight. Mamaya nga po, no, aabangan natin yung laban nga po ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng Montenegro. Mas mahirap po ito at dito talaga makikita natin, mabibigyan nga siguro itong si Renza Bando na mas mahabang playing time dahil last tune-up game, sa first tune-up game, 10 minutes lamang ang kanyang naitalang paglalaro pero naka 5 points na po siya. Masyado po yung mababa. Dapat talaga mas mabigyan pa ng mahabang playing time at makapaglaro sa first half itong si Renza Bando para talaga makita o mailabas yung full potential niya tulad na lang po ng kanyang paglalaro sa Korean Basketball League. So aabangan talaga natin dahil syempre alam niyo naman, preparasyon na po ito para sa FIBA World Cup. Ngayong araw po kasi nagdatingan na rin ang iba't ibang mga kupunan, Mexico, Angola, nalalahok nga po sa FIBA World Cup. Ngayon talaga kinakailangan mas malakas ang ating Gilas Pilipinas. Isa po tayo sa host at hindi po tayo mapahiya. Ito pong nangyayaring tune-up game, pangalawa na po ito at magiging huling tune-up game nga po sa Mexico. Inaasahan po natin maganda ang ipapakita ng Gilas Pilipinas at hindi tayo matatalo. Kapag natalo po tayo, nakakabawas po yun ng confidence sa ating mga player, pero kapag nanalo naman tayo, dagdag confidence yan at talaga makikita natin may laban tayo sa FIBA World Cup. Diyan lang po kayo, mamaya po i-update ko kayo muli sa live po ng Gilas Pilipinas kontra sa Montenegro. Maraming salamat po.